Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, mas tumitindi po mga kabida, yung tension sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, mga kabida, habang gumugulong po ang mga araw, mga kabida. Mas patindi po yung banat sa isa't isa, mga kabida. Latest po dito, mga kabida, medyo natatakot po ako dito dahil ang Senado pinag-aralan po nila ngayon mga kabida na idedeklarang persona non grata po ang deputy spokesperson po ng Chinese Embassy po na nakabase dito sa Pilipinas mga kabida, dahil daw sa kanyang post sa social media kung saan po ay itinuturing ng mga mambabatas po na isang uri po ng pagbabanta doon ho sa 15 senador na pumirma sa isang resolution na kumukundi na po makabida dito ho sa pangingialam ng Chinese Embassy po sa local affairs, yung panloob po na usapin ng Pilipinas mga kabida. Okay, eto babasahin ko lang po ito hong article ng Ang Balita Ngayon po. Nakalagay ho dito, breaking, Tito Sotto nais ipapersona non grata si deputy spokesperson, go away, Yun yung deputy spokesperson po ng Chinese Embassy po dito sa Pilipinas. Pinag-aralan umano ni Senate President Vicente Sotto III kung maaari bang ideklarang persona non grata si go away, deputy spokesperson ng Chinese Embassy dito sa Maynila. Ito ay matapos mag-post umano sa social media si Go Away ng pahayag na itinuturing ng ilang mga mambabatas na pagbabanta laban sa 15 senador na pumirma sa Senate Resolution number 256, isang resolusyong kumukundina sa umano'y pakikialam ng Chinese Embassy sa mga usaping panloob ng bansa. Bilang author ng resolution, hayagang sinusuportahan ni Kiko Pangilinan ang mungkahi ni Sotto na pag-aralan ang posibilidad ng persona non grata. Iginiit na dapat igalang ang soberenya ng Pilipinas at ang kalayaan ng mga halal na opisyal na magpahayag ng posisyon. Ayon sa ulat, patuloy pang sinusuri ang legal at diplomatikong implikasyon ng hakbang habang umiinit ang diskurso sa Senado kaugnay ng isyu. Eto, umabot na talaga mga kabida sa puntong meron na pong idideklarang persona non grata po ng isang institusyon. Ito hong Senado mga kabida, mas nakakabahala po ito po. Okay? Dahil isang institusyon na po ang kumikilos po ngayon mga kabida. Ito kayang gagawin po ng Senado, makakatulong po ito sa pag-diffuse ng tensyon mas lalo hong makakadagdag po ito mga kabida ng anong tawag po ito, init ng diskurso po sa pagitan po ng mga opisyal po ng gobyerno ng Pilipinas at ang China, mga kabida. Para sa akin po mas lalo itong makakadagdag po mga kabida sa tensyon. Itong gagawin po ng Senado na idedeklara po nilang persona non grata po ito hong deputy spokesperson ng Chinese Embassy po mga kabida. Ito kailangan na po talaga ng diplomatic channel po ito hong nangyari po ngayon sa pagitan po ng China mga kabida at ng Pilipinas. Okay? May latest po dito kung saan po ay naglabas po ng pahayag itong Department of Foreign Affairs mga kabida. Okay, kung saan po nagpahiwatig ito mga kabida na dapat respetuhin ang mga heads of state mga kabida. Kung maaari po pinaka-list ibigay po natin yung respeto doon wag ho nating gawing katatawanan. Okay? Hindi naman po binanggit ang pangalan pero parang ang pinatutungkulan po mga kabida doon ho sa
pahayag po ng DFA, ito hong ginawa po ni Jay Tariela po, mga kabida, spokesperson po ng the Philippine Coast Guard, po. Kung saan po ay nadamay po ito hong presidente po ng China na si President Xi Jinping. Although wala naman po siyang binanggit na pangalan po, mga kabida, pero malinaw naman po dun ho sa kanyang background, sa kanyang speaking engagement po, na si Xi Jinping yon. Yung caricature po na nakalagay sa kanyang background, mga kabida, while he was speaking, I don't know kung saan yun siya, mga kabida. Alright? Na iba't ibang emotion, okay? Yung image po, ng isang tao po doon na kamukha po ni President Xi Jinping na siyang ikinagalit po, mga kabida, ng mga Chinese officials po. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa mainland China, mga kabida, po. Kagaya na sinabi ko po, ang presidente po ng China, itinuturing yan na parang Diyos, mga kabida, ng mga Chinese, Kaya nga, kapag ito po ay binabalahura po, mga kabida, ginawang katatawanan, magagalit talaga, mga kabida. Okay? Tama yung DFA, mga kabida, na huwag ho tayong mandamay ng mga head of states. Kasi po, kung ang nangyari ho kay President Xi Jinping, na ginawa nating katatawanan ho dito, mga kabida, yun din yung mangyari po, kay Pangulong Marcos dun ho sa China. Diba? Magagalit din tayo po, diba? Mga kabida. Diba? So, ito, hindi naman sana kailangan yun, yung ginawa ho ni Jay Tariela po, mga kabida, Kung gusto po tayo ng batikusin po natin ng China, wag ho nating idamay ang mga heads of state, mga kabida. Pwede ho tayong magkomento, pwede ho tayong bumatikos, pero confine lang po tayo doon kung ano yung issue. Alright? Ito naman po si Tariela, parang sumobra na po mga kabida, Yung kanya hong turf po, mga kabida, ito hong West Philippine Sea lang sana, pero parang sumobra na Okay? Actually, doon ho nag-umpisa ang lahat. Kaya ito po, walang humpay po ang palitan po ng mga manghang na mga salita, sa pagitan po ng mga opisyal po ng gobyerno ng Pilipinas at ito pong China, mga kabida. Okay? Ang sa akin lang po dito, ito paulit-ulit ko pong sinasabi po, mga kabida, na baka naman umabot sa sukdulan, yung limits, mga kabida. Okay? Na baka naman pagsisihan po natin to, pagdating ho ng panahon. Ang pinangangambahan ko lang po, mga kabida, yung magiging epekto po, dun ho sa ating mga kababayang OFWs. Okay? Kaya nga, sinabi ko po, wag ho nating paabutin na umabot po sa puntong kumbaga, yung limits po ng pasensya, mga kabida, okay, ng China, okay? Baka ito po ay magkakaroon po ng epekto doon ho sa mga OFWs po natin, Tandaan natin, mga kabida, base ho sa tansya po, nasa 500,000, na mga OFWs na nagtatrabaho po ngayon. Diyan po sa tatlong mga bansa po, sa ilalim po ng China, mga kabida. Ito Hong Kong, Macau, at even mainland China, po. Okay? Mantakin nyo yan, 500,000. Kung gagawin po ng China yung pinaka-worst scenario, mga kabida. Okay? Papawiin lahat ng mga OFWs natin. Saan po natin yan ilalagay, Can we afford it? Mga kabida? Yun yung isa ho sa mga tanong. Yung galit po ng China, kung mangyayari man po yan, mga kabida, and they will decide doon ho sa pinaka-worst na decision po, na magkakaroon po ng napakalaking epekto po, sa atin. Can we afford it? Okay? Dahil lang po dito sa ating ego, mga kabida, Okay? Pwede naman pong
batikusin natin sila, ano? Pero we have to choose words. Okay? We have to choose words at saka dapat marunong ho tayong tumingin din sa implikasyon. Kagaya ho dito sa ginawa po ng Senado, ano? Balak po nilang ideklarang persona non grata po yung opisyal po mga kabida ng China, no? Dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa po ng Senado, pinag-isipan pa. Okay? Tiningnan pa yung legal at saka yung long-term implication po, ano, ng gagawin po ng mga senador po, ano, mga kabida. Sana yun din ang gagawin po ng mga opisyal po ng ating gobyerno, ano? Kagaya po ni Tariela, mga kabida, no? At ilan pang mga opisyal na bumabatikos po sa China. Okay? Pag-isipan muna bago tayo gumalaw. Okay? Kung meron bang masamang implikasyon yung gagawin po natin o wala, no? Mga kabida. Yung plano hong idedeklarang persona non grata po, I don't think na tama po yon, mga kabida. Ano po? Pwede naman pong ipatawag yung spokesperson okay, ng China at pagpaliwanagin po, ano, mga kabida, doon sa kanyang post. Hindi na siguro kailangan na i-persona non grata natin yon, ano, mga kabida. Di ba? Mas lalong makakadagdag yon sa tension, ano, sa pagitan po ng dalawang bansa po, ano, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.